Alves. Bumida sa daang-daang pelikula at ilang dekada rin tinutukan sa telebisyon ang hari ng komedya na si Dolphy. Pero bago niya marating ang tugatog ng tagumpay bilang aktor, hindi po biro ang mga pinagdaanan niyang pagsubok. Balikan natin ang makulay na buhay ni Dolphy sa pagtutok na ito ni Cara David. Sa loob ng 6 na dekada, nagningning ang bituin ni Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa tawag na Dolphy. Binuhay niya ang mga karakter ni na Pacifica Falayfay, John Poruntong, Kevin Cosme at iba pang role na talaga namang nakakatawa. Kaya kinikilala siya bilang hari ng komedya. Subalit ang kanyang mga napagdaanan sa buhay, masasabing hindi biro. Isinilang si Mang Dolphy noong July 25, 1928. Sa Tondo, Maynila siya lumaki. Pangalawa sa 9 na magkakapatid. Tagagawa ng makina ng bapor ang kanyang ama habang mananahi naman ang kanyang ina. Dahil sa hirap ng buhay nung panahon ng Hapon, napilitang magtrabaho sa murang edad si Mang Dolphy. At isa sa kanyang pinagkaabalahan ang pagiging vaudeville dancer sa Clover Theater. Ang galing niya sa teatro, tumatak. Kaya naman noong 1953, isinali siya sa pelikulang Sa Isang Sulyap Mo Tita. Matapos ito, bida na si Mang Dolphy sa pelikulang Jack and Jill kasama si Lolita Rodriguez at Rogelio de la Rosa. Mula noon, unti-unti nang nakilala ang pagiging komedyante ni Mang Dolphy. Madalas, bading ang kanyang ginagampanan. Siya nga ang kaisa-isang aktor na sumubo ng bato at naging dar na kuno. Ang memorable sa akin yung pagbabakla eh. Yung mga Pacifica ano? Yeah, mga Pacifica Falayfay, mga Jack and Jill. Ako nagsipasimuno niya mga pabakla-bakla na yan hanggang later on dumami na magbabakla sa pelikula. Sa tinakbo ng kanyang career, lagpas 200 pelikula na ang kanyang nagawa. Pero sumikat din si Mang Dolphy sa mga programa sa telebisyon. Halos 2 dekadang tinutukan ang John and Marcia kung saan katambal niya ang namayapang aktres na si Nida Blanca. Hindi naman. Kinukwenta ko lang, i-declare. Sinasabing ang mga komedyante matinik din daw sa mga babae. Tila nagkatotoo ito sa buhay ni Mang Dolphy. Tungkol naman sa aking mga inibig, wag na muna nating isa-isahin. Baka tayo umagahin dito. Naging makulay ang buhay pag-ibig ng King of Comedy. One at a time lang naman ako eh. Pero pagka wala, ayan, sige na sige. Kling, 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 kling. 18 ang naging anak niya sa 6 na babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero sa huli, tanging ang divine diva na si Jaja Padilla lamang ang naging reyna ng King of Comedy. Hindi man sumabak sa politika, naging hayaga naman ang pagsuporta niya sa ilang politiko. Kabilang narito ang malapit niyang kaibigang si Fernando Poe Jr. na tumakbo sa pagkapangulo. Pero hanggang suporta lang daw talaga ang kaya ni Mang Dolphy. Hindi niya raw kasi alam ang gagawin kapag siya ang nanalo. Doon na ako natatakot baka manalo ako. Kaya ako talagang papasok ako dyan, talagang magsisilbi ka sa bayan. Di ba? Kung mapapabayaan ko, wag na. Kahit lagpas 80 na si Mang Dolphy at sinasabing may iniinda ng karamdaman, naging aktibo pa rin siya sa showbiz. Noong 2010, muli siyang nagpatawa sa pelikulang Father Jejemon at nakuha rin niyang magdrama sa period film na Rosario. Lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon. Patunay na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nais pa rin niyang makita ang mga ngiti at marinig ang mga tawa ng mga taong sumusuporta sa kanya. Pag nabanggit yung pangalan mo, may ngiti ka, may iwan ng ngiti niyo. I remember Mang Dolphy, ganun-ganun. Kesa doon sa bullshit na yan. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Makulay ang naging love life ni Comedy King Dolphy, pero sa mahigit 2 dekadang nakalipas, iisa lang ang minahal niya, si Jaja Padilla, na nanatili sa kanyang tabi hanggang sa mga huling sandali. Nakatutok si Lar Santiago. Minsan nang nagbiro si Comedy King Dolphy. Pagdating daw sa kanyang mga nakarelasyon, tila na kumpleto na raw niya ang alpabeto. Ang first love mo, nag-start sa letter A. Oo, ako,
Aida. O yung Kulin Love mo, Shasha. O DJ. Baka ako nakakumpleto ako ng alphabet. From A to Z. Si Jasha Padilla na nga ang masasabing nag-iisang reyna ng hari ng komedya. Late 1980s nang magsimula silang magsama. At sa loob ng mahigit 2 dekada, ang Divine Diva na ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Mang Dolphy. Kahit halos 30 taon ang agwat ng kanilang edad, naging masaya naman daw ang naging takbo ng kanilang relasyon. But we're so comfortable with each other, and it's a kind of love that continues to grow. So it's not just about us; it's about our kids, and we just plan to stay together for as long as we could. Together forever. Together forever na. May 2 anak sina Dolphy at Jasha, sina Nicole, ang kanilang adopted daughter, at si Zia. Ang dalawa ang kumumpleto sa 18 anak ng Comedy King. Pero tulad daw ng normal na relasyon, may pagkakataong nagkakatampuhan din sina Dolphy at Jasha. There was a point kasi that I had to admit, of course, everybody goes through, rough times. What else can we say about our relationship? It's been tried and tested over the years. So we have nothing to prove. Sa amin dalawa, wala na kaming dapat i-prove sa isa't isa. Wala na kami dapat i-prove sa ibang tao. Pero iba raw talaga ang pagsasama nilang dalawa. Bukod sa puno raw ito ng pagmamahalan, madali raw silang magkaintindihan. When you're comfortable with each other, yung mga ganong, kahit one is a little grouchy, moody, naiintindihan. Kasi ganun talaga yun eh. Wala na nga raw mahihiling pa ang dalawa pagdating sa kanilang relasyon. Pero aminado rin ang Comedy King na kahit paano'y nais niyang iharap sa altar si Jasha. Sabi ko nga single ka pa eh. Pag nakita mo yung passport mo, single pa, di ba? 18 na anak, single pa rin. Baka nga ako, baka matuloy yun, nakatungkod na ako. Tinatanggap ko po siya. Nang magplano kasi ang dalawa na magpakasal noong 2004 at 2007, di pa napapawalang bisa ang kasal ni Jasha sa una nitong asawa. Noong nakaraang taon naman, kung kailan na annul na ang kasal ni Jasha, nagdesisyon sila ni Dolphy na wag nang ituloy ang pag-iisang dibdib. Pero sa kabila nito, wala na raw makakahadlang pa sa pag-iibigan nilang dalawa. Kasi siya nandun talaga eh. Kanya siya ang pinakamatagal eh. He's a very, very sweet person. There's no other man like him. War Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Binigyan po kayo ng Itbulaga kanina si Dolphy. Nagbalik tanaw rin sina Tito Vic at Joey sa mga pinagsamahan nila ng hari ng komedya. Nakatutok si Aubrey Carampel. Kay Dolphy, sa bawat Pilipinong napatawa mo, mananatiling buhay ang iyong alaala. Pinipigilan ni Bossing Vic Soto ang kanyang emosyon ng pangunahan ng tribute kay Comedy King Dolphy sa Itbulaga kanina. Sinariwa ng Dabarkads ang pambihirang pagkakataon na magkakasama sina Tito Vic and Joey kasama ang hari ng komedya sa isang entablado sa pagdiriwang ng silver anniversary ng Noontime Show. Ikaw ay sumasayaw na, ang lahat ay napapanganga. Ayon kay Tito Soto, bago pa raw mabuo ang kanilang trio na TVJ, kaibigan na raw nila si Dolphy. Nagmimiron